Instagram sa YouTube accounts na Dargov PH Official. Sa Viber o kaha, kadto lamang kamo sa official DAR website na www.dar.gov.ph.com. Hatod sa inyo ng Department of Agrarian Reform. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa to sa ato sa maradyaw na kabubuto ng Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid, linis, sulit. Smart Dishwashing. Tatak, alas 8:43. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Miyerkules napit sa 25 na Hunyo 2025. Og kumustaan na tanan nato ang mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay sako pa dinhi sa ato ang syudad di doon sa Bocas Grande Islands sa Siargao, Dinagat Province, Southern Leyte. Kutob sa maabot sa ato Sibya di doon sa Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. Labaw na sa mga nagtan-aw isama sa ato live stream o sa namati ang komandi doon sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer matik. So Miyerkules na og ato na sayran ikaduhang semana na kuman sa pagbalik ka eskwela na natanan nato na mga pampublikong eskwelahan og ato na sayran sa pipila ka mga tungaan isab andi doon sa mga kamunisipyuhan og bisan dinhi sa syudad adja upay gihapon na pipila na miapas sa mga pagpa-enroll para kuman na school year 2025 to 2026. So na taga-dawat padadon pagyapon na taga-dawat anan mga pampublikong eskwelahan ang mga miapas na mga tinunan sa enrollment kuman og nagklase na gajud regular na gajud ang klase sa mga pampublikong eskwelahan og ang mga pribadong eskwelahan din sa syudad ato na sayran sa sunod pa na buyan na Hulyo og andam na isab ang pipila ka mga tungaan kuman sa labi na sa inin mga pribadong eskwelahan para sa mga pagdawat isab anan inin mga nag-apply para sa mga scholarship anan ato mga kagamhanan di doon sa kagamhanan sa syudad sa probinsya o bisan na nato mga institusyon kuman anin ato ang mga state universities and colleges anjaw ba tagtanyag sab ng mga scholarship program para sa inin mga deserving na mga tinunan labi na in town in mga ginikanan na way mga pangita pero ang ilang mga kabataan gusto ko mo tapos nan kolehiyo amo na tagtanyagan kuman na pipila ka mga scholarship program o ganijo lamang himuon na pagpakisayod kamo di doon sa amo na mga tunghaan dinhi sa syudad labi na inin ato ang mga pribadong eskwelahan diao itagtanyag nila ng mga scholarship program o kinahanglan lamang nijo na masunod ang mga requisitos nan ini labi na ang mga barangay certification nijo sa indigency diao mga letter of intent labi na ang scholarship program na taga-hatag kuman tagtanyag ng kagamhanan sa syudad kay abri na kuman ang ila aplikasyon para na sa scholarship program ng syudad so pagpakisayod kamo kay ini dako na nakahigayunan gazud nijo daghanin ato ang mga gusto mo tungha na nakolehiyo pero matod pa nila di man maka-afford na ako ginikanan kay way trabaho an iban matud pa on and off an mga trabaho sa
pero matod pa nila na dili ini maghimong sagabal sa ilang mga tinguha, labi na ini nato mga deserving mga mahibayo gud na mga kabataan, gusto ko nila na makatapos daw ilang mga kurso na matapos. So kahigayunan na nidyo na makaangkonan ini na amo na mga programa, labi na kay taga paningkamutan kumanan ato ang kagamhanan na inin amo na mga pagtanyag ng mga scholarship program para ini sa inin labi na sa ato ang mga pobre in town ang mga ginikanan na dyan mga kabataan na gusto ko nila na mutungha. So isa sa mga nagtanyag kuman, halos tanan mambagan ini inin ato ang mga pribadong eskwelahan, ang Surigao Education Center, ang St. Paul University, ang SNSU. Kinahanglan lamang na kuha ka mo ng ilang mga entrance exam para dinhi ijo ini kun ijo ini mapasar nan jaon madawat gagid kamo og kumansab an ato kagamhanan sa syudad lakip na an sa probinsya ja isang tagtanyag ng mga scholarship program og ini para kasagaran gadunan ini jaoy mga allowance para magagamit nijo sa ijo pagtungha sa mga panginahanglanon nijo sa ijo eskwela sa kolehiyo. So an ijo lamang na tumano nijo sa nan ijo matud pa andamon ang ijo mga requirements na taga kinahanglan para dinhi maka-avail ka mo sa inin na amo na mga scholarship program. Alas 8:48 na inin na ato programa taga palidyohan isama sa ato sa madyaw ng kabubuton ng unique maximum toothpaste asanan sa iBerry. Sa ato pagpadadyon na sa ato ang mga impormasyon na sa na balita ato na siren na padadyon kuman na hatagan na pag-monitor kuman na Department of Trade and Industry napipila ka mga tindahan na labi na inin tawag na mga grocery stores dinhi sa ato syudad o didun sa mga kamunisipyuhan padadyon ang mga pag-monitor tungod sa inin pagtaas na isab na presyo sa petrolyo na nagasugod ang kagahapon jaoy mga yangungo na isab na inin transport sector na sila nagtinguha na magpataasab na pamasahe pagsukot sa pasahe tungod sa sunod-sunod na pag-away undang na pagtaas ng presyo sa petrolyo o nahibayo kita kung uno ang rason ng inin sige pagtaas ng inin presyo sa petrolyo na nakaapekto isab sa halos sa tanan labi na ang sektor sa transportasyon pero dili sa basta-basta na matugutan ng LTFRB ang mga hangyo ko man ng transport group na magpataas na napasahe tungod kay mo epekto na isab ini na sa ato mga sumasakay o sa kinatibukan labi na kay padadyon na jaoy mga lain na isab na hugna sa pagpataas na presyo sa petrolyo. Hinoon to na siren na sa pinaka bag-o na mga update ang presyo kumanan na crudo sa world market ami ubos sugod kuman na adlaw o taga anunsyo mismo na ng Department of Energy na mi ubos ang presyo ng crudo sa world market sugod kuman na adlaw Miyerkules o taga butyag kuman ng Department of Energy na sa pagkuman diaw na $69 per barrel na presyo ng crudo sa world market na ladyo sa triggering factor na $80 barrel para matud pa ipanhatag ang fuel subsidy. So pasabot kun moabot sa 80 per barrel $80 per barrel ang presyo sa world market na ini na crudo magpagawas ng pundo nato ang kagamhanan para sa fuel subsidy na ato ang mga sa transport sector labi na sa ato ang mga taglaong pa mga drivers operators o gumikan ni ini dili pagadud masulti ko man ng Department of Energy kung idadjun ba kay nangandam na rabayin taon may pagkadili na idadjun pero yapay klaro ba sa na idadjun ang pag ayuda o fuel subsidy sa mga apektadong sektor labi na sa ining transport group o sumaya pa na ilan na lamang ini tagahatag ang desisyon ngadto na sa Department of Transportation sa ang pagdesisyon kabahin ng ini kun idadjun ba kay
ubos naman lagi ang presyo sa world market. Pero dili unta ini mahimong rason kay dugay ra sab nagapaabot, dili maninuay ini permanente ini mga subsidy. O gani sa ato na siren napipila ka mga drivers operators sa dinhi sa mga jeepneys, mga bus dinhi labi na dinhi sa ato sa probinsya. Bisan pa kung dya mga hulga, dya mga nag-awhag sa ila na undang pasada o ini na maglihok ka protesta, waya gud sila mohimo ni ini tungod kay nagsali gihapon sila na matabangan o masuportahan bisan ginagmay o ini na tawag na fuel subsidy dako na ini natabang sa ila o kuman tungod kay dya may pag-ubos na ini na presyo sa world market sa crudo, posible ini ana jaoy na sa posible na jaoy mga rollback na isabnan ini pero pila ra man lagi kapila ra mo rollback tapos bawiun ra sa sige pagtaas og ini an na rason na jaoy mga hulga isab ako man naninin mga iban pa na mga services pareho na ni mga cargos truck association na naghulga isab na ila patasan na ila mga sukot sa ini na ila mga gipan sa ila serbisyo tungod ang kay taas gazud an epekto na ila mga ini na ila mga pagbiyahe o gamay an ila sukot tapos mahal an crudo kuman so ini isabaan na maghatag na posible na hulga sa pag ini na tagtawag na pagtaas ng mga presyo sa mga nagunang palaliton o kuman paymangnuan ng Department of Trade and Industry sa sige nila price and supply monitoring dinhi sa ato na kinahanglan ang tanan ng mga negosyante isam dili basta pataka ra lamang sa pagpataas ng ilang mga produkto kun waya ini pa sa inin sakto na mga pagpatuman sa mga guidelines kay ya pay gud itugot ang pagpataas na presyo sa inin mga nagunang palaliton hinuon sa price and supply monitoring na tagahimo ng Department of Trade and Industry dilon sa mga kamunisipyuhan o lakip na dinhi sa mga dagko ng mga tindahan dinhi sa ato syudad nagpabili na stable o jaon pa sa mga sakto na SRP o suggested retail price an tanan na mga tindahan nakasubay pa o paglaom pa mi sunod sa kamanduan ng Department of Trade and Industry na dili magpataas ng presyo. Nakatuman sila sa mga suggested retail price. Amo manggani na awhag kuman nato sa ato mga konsumante na unta kung na mga napanidan na nag-abuso labi na sa mga hoarding, nagtago ng mga supply sa ini na mga produkto nila o kaha jaoy pag kalit na pagtaas ini na mga baligya nila na pwede jaon niyo na i-report ireklamo ngadto na sa Department of Trade and Industry para ma-aksyonan para matanaw pero so far taga-butsyag ng Department of Trade and Industry na sa pinaka bag-o nila na price and supply monitoring dinhi sa mga dagko ng mga tindahan labi na dinhi sa tunga ng syudad pabili na stable ang tanan mga presyo sa mga nagunang palaliton. Alas 8:55 na og good morning diha sa tanan nato ang mga suki na nagatan-aw sa ato live stream kay Alma Montalban Salgarino kay Lisa Calderon good morning kay Coach Ched Florendo oy Coach good morning thank you for watching kay Ming Romilin kay good morning ma'am pa good luck sa team ako na i-good luck ang team FIBA Surigao City Surigao City team na FIBA mo duwa kuman Friday ay para sa invitational tournament Battle of Champion sa Cagayan de Oro City versus Cagayan de Oro City versus FIBA Surigao City sa 19 years old up category sa Panabol Misamis Oriental. Wow! Good luck sa ato FIBA team na Surigao para sa Egypt Battle of Champion sa
versus sa Cagayan de Oro City. Kuman o mabutay na Biyernes na ba dyan, Coach Ched? June 27 na Biyernes. So good luck sa ato ang mga Surigao nun na players. Ubos na ini sa FIBA o garbo gazud nato na nakaabot ka mo sa sa championship na diin gi katakda na himuon kuman na Biyernes. So Coach Ched, good luck o congratulations in advance. Kay Nisay Kalimbo, good morning diha. Kay Ma'am, good morning. Kay Mrs. G, Mrs. G, good morning. Marajaw na pagpamati isa ba doon sa ilan ni June Caranto o Evelyn Sitoy. Marajaw na buntag. To na sayra na ang barangay Silop, tagpaningusgan kuman ang pagpatuman ng iniordinansa sa curfew hours. Para sa atong mga minoridad, dili ng mga minoridad na bakuman, yung mga tambay, labi na kay iban dito na naman nungha. Balik na sa ilang mga rayot-rayot. Jari diri sa barangay Silop, ila implementar at patuman and curfew for minors. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Tagpaningusgan sa Bakuman sa barangay officials ng barangay Silop na mapatuman ani sa kaordinansa na kundiin na para na sa pagpaningusog sa pagpatuman ng curfew hour. Gika na alas 10 sa gabi hanggang alas 4 sa kadlaw na ang tagdili sa mga menor de edad na makitaan na maglatagaw sa kadayanan na taga-presentar ni Barangay Kapitan Rodrigo Hanson Jr. o mga kaibanang opisyales amo na tinguha sa pagpatuman na curfew sa ila barangay. 10 to 4. 10 to 4. Curfew? 8 man lang. Oo. Hindi mo lang kami ng salitag pa ka na mo. Sige lagi dari property. Sa mga attachments mo, way alam sa attachment part 2 kung may meanings ng Andabig sa nimong pagpaparehag pagpasabot ni Barangay Kapitan Hansor ngadto na kan City Councilor Noel Christian Catre na chairperson sa Committee on Women and Children's Welfare na kundiin taga-sugit isab didto ni City Councilor Joshua Hile na matupa i-review anamon na ordinansa na kundiin sa pagpatuman ng curfew, partikular na sa mga kalaguan ng City Social Welfare and Development Office. Ilabi na kayaan mga maglalangkob ni sa implementasyon mga menor de edad. Maybe 2010, maybe we can just pa-review natin yun sa CSWD for their comment if updated pa ba yun sila or there are new procedures within kanang pagdakop sa mga minors. May basin na yung mga bago na mga changes. actually very applicable pag-iapon. Being the chairman of the Committee on Women and Children, amo maninig na discuss and okay pa siya. But actually, ini na ordinance na di na dapat kinanglang may adapt since specifically Section 3 of this ordinance provided that all punong barangays, kagawads, and duly appointed barangay tanods are hereby authorized. You are authorized by the city for purposes of implementing this ordinance to take violators into your custody for purposes of sa minors i-deliver sa next of kin. Diba? Andabig sa nahimong dugang diskusyon tali na sa ilan ni City Councilor Joshua Hile o City Councilor Board Member-elect Noel Christian Catre. Tagpariyag pa sa amo na committee hearing kagahapon na mapaningusgan anamo na implementasyon ng ordinansa sa naglaing-laing barangay. Ini para malikayan isab ang mga insidente sa matupa riot ng mga menor de edad sa mga nagunang dayan sa mga nagkalaing-laing barangay. Inenenjo na Radyoman Idol, Jojo Ferrol, tatak!
Aramen! Straight to the point. So ininbalitaw mga away na ni mga kabatanunan din sa mga kabarangayan, matud pa mi balik na isab ay mga riot nila, gabi ra ba ini sila magpaygadson o ini isab na imong problema sa pipila ka mga barangay din sa sentro na syudad din sa barangay Washington, din sa may barangay Sabang, barangay San Juan o iban pa na barangay din sa Taft. So kuman daghan na naka-obserbar na waya na sa mapatuman inin mga curfew para sa atong mga minor de edad. Pero kuman kay nagbalik naman sa blagi klase usahay inin natong mga kabataan dugay mga iban diha na dugay manguli ug usahay iban na nahulga sa Manila mga pagpasingod pagpanguli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimayan.
pagpadadon sa ato mga hisgutanan, ato na sayran na taga Butchag kumanan Department of Transportation na spokesperson Mon Ilagan na dungan nan plano na dugangan ng 50% discount ang mga senior citizens sa inin na mga pagsakay-sakay nila sa inin na mga labi na dito sa kauluan LRT, MRT. Plano ko man anahin siya na hanapan isab nan pundo para ma-plaster inin implementasyon o lakip na ang paggamit ng 50% discount ng mga estudyante. Tungod kay gusto nila palapdan pa ang guidelines para mas mo ginhawa pa ang biyahe na nin ato ang mga commuters. O sumaya pa na kung ugaling maaprubahan ang 50% discount para sa mga senior citizen, siguruhon na ahensya na ila igo na budget para magpadadyon ini. Sumaya pa na panahon na para hatagan ng kaginhawaan isab sa pagbiyahe ang ato mga senior citizens. Samtang tagatun-an na isab na ahensya kuman ang pagpalapad ng paggamit ng 50% discount para sa ato mga estudyante. Sumaya pa na tagatun-an na nila kuman kung pwede na isab ba maggamit ang amo na mga promo sa mga stored valued cards o beep cards. Sa kasamtangan, kay inin mga single journey tickets lamang ang pwede ma-avail ba dya ang discount amo na isa sa mga tagahangyo isab kumanan mga manakayay, mga pasahero na labi na mga tinun-an nato an kay usahay lagi maganto sila sa inin ila pag linya-linya didon sa mga pila sa MRT sa LRT. So dili lamang unta ini na mga matud pa mga benepisyo makuha dito sa Luzon. Unta lakip na dinhi sa Mindanao sa ibang panabahin sa nasod. Samtang pipila ka mga airport command dinhi sa Pilipinas plano isab na i-privatize ng Department of Transportation og dugang na mga modernization na mga moderno na mga airport an himuon sa sunod na tuig. O taga Butchag akuman na Department of Transportation na target nila na himuon na pribado ang napuyo ka mga riyon o labi na ang mga matud pa panturismong airport sa nasud sa mga musunod na tuig. O sumaya pa na Transportation Secretary Vince Dizon kabahin sa mga ila i-improbar sana ipahimutang ilayom na sa public-private partnership o Triple P ang mga airport sa Iloilo, sa Davao, sa Siargao, sa Lawag, Busuanga, sa Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos, sa Puerto Princesa. Kay iniman ang taglaong palagi mga lugar na tagatawag nga na grabe ang mga manakayay, ang mga labi na kita din sa Surigao, dito sa Siargao na dagsang nan arang na mga turista. Hinuon may pipilasab ka mga airport na i-develop isip lahi na proyekto. Aniban sab na mga airport ipalahi sab ang mga pag-improbar sa ila o gaabri kuman ang Department of Transportation sa seguridad Finance Corporation o Asian Development Bank. O kapahinan ini tagtuan na isab ang dugang na modernization sa mga airport pareho na lamang sa pagkapaymutang ng mga e-gates pareho sa departure o arrival area. Kung ato kay numduman na daton milabay na Lunes formal na natag-turn over ng Department of Transportation sa Civil Aviation Authority of the Philippines CONCAAP ang operasyon ng Bohol Panglao International Airport sa Aboitiz Group. Ilayong na ini sa kasabutan na nagkantidad ng 4.53 billion pesos. O daton sa milabay na Setyembre sa milabay na tuig ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang tagbalhin na isab sa kadumayahan sa pagpanguyo ng new NAIA Infra Corporation, isa ka grupo na tagapanguyuhan sa tagdumaya ng San Miguel Corporation o SMC. Samtang taga-Butchag isab kuman ni Dizon na magpadadon ang ato kagamahanan sa pagtukod sa napalapdan ang mga airport sa lagyo na mga lugar. Unta lakip inin ato Surigao Airport sumaya pa kay dugay ra gud ini na
amo sa balitaw na gamay ra ang mga flights din sa Surigao City Airport. Kay kagamay ra sa manan ito nato landinganan amo sa una dagko na mga abyon o mga eroplano dili sa badyon mga paglaong pa mga dagko na mga eroplano dili man din ni pwede mo land doon sa ato gamay na landing area. Kay gamay ra man sa Bato Airport. So amo sa una kasagaran inin ato mga airline companies adto gud sa halapad na mga airport dagko na mga airport so bagan inin ato taksaad sa aran na kita nan pal matud pa nila dagko man na nila eroplano dili mo sigo di doon sa ato Surigao City Airport amo sa una isa ra ka airline company ang tanyag ng ila serbisyo dinhi sa ato sa Surigao City. Pero kung dako siguro na airport ini daghan siguro ng mga airline companies man mag-serbisyo mo doon na limitado ang mga flights dinhi kung sa Siargao Airport tagdadagsang ini tungod kay daghan ang mga schedule na nila mga flights daghan ng mga airline companies sa nagserbisyo tungod lagi sa ang kay daghan ang mga turista 13 flights a day man sobra pa nan ini dinhi sa ato pila ra ka flights dinhi para Sibura gud pila ra ka adlaw sab an may direct flight na Manila ug isa ra ka airline company ang nagaserbisyo apil kung madugangan ini malapdan maimprobaran nato airport way siguro rason na jaoy mga airline companies na magtanyag sab na ila serbisyo dinhi sa mga Surigao nun. Straight to the point. Og kuman na adlaw ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpaybayo na jaoy gikatakda na local Disaster Risk Reduction Management Council meeting kada tuyo may ini ka buyan an pagpaygadon anan inin amo na panagatigom sa mga miyembro sa local Disaster Risk Reduction Management Council og sumaya pa sa ato na hipos na mga impormasyon na gikan ni acting City Mayor Vice Mayor Alfonso Casura ang Disaster Risk Reduction Management Council magatigom ako man hapon para sa second quarter full council meeting alas 2 ang takna dito sa City Disaster Risk Reduction Management Conference Room sa may Barangay Luna ini na syudad og isa sa mga hisgutanan ang ila mga gikatakda na himuon na mga dugang pa na mga pagpalapad sa preparasyon kontra na sa mga disaster para mapalapdan ang mga programa para mapalapdan ang disaster preparedness sanan ang kamalahutayon sa kinatibuk-an na syudad ng Surigao batok na sa mga emerhensya labi na sa kalamidad. So kuman ini na hapon ang kaduhang hugna sa pagpaygadon o second quarter local disaster risk reduction management council full meeting didon sa may buhatan ng City Disaster Risk Reduction Management Office. O kuman na adlaw isa To the point. matud pa jaoy ato programa kay katapusan man kuman ng Miyerkules na nabuyan sa Hunyo gikatakda na jaoy ato programa isab sa Department of Agrarian Reform amo sunod na kuman alas 10 ang takna sa buntag para may bawan nato ang mga kalambuan isab sa ato mga farmers nato mga farmers cooperative dinhi sa Surigao del Norte ang mga update nan ini atang inidyo kuman alas 10 sa buntag sa hisgutan ng agraryo hatod sa ato ng Department of Agrarian Reform alas 10 ang takna sa buntag para may bawan nato ang mga pinakabag-o na mga update gikan sa Department of Agrarian Reform mga update ang gikan dinhi sa Surigao del Norte o didon sa probinsya ng Dinagat. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon na sa nabalita ang Department of Agriculture isab tagsiguro kuman na may igo na supply nan inin mga patambok mga fertilizer na Pilipinas para sa sektor ng agrikultura bisan pa sa grabe na kuman na kagubot sa tunga-tungang sidlakan labi na sa ininaway o gyera ng Israel sa Iran na pwede makaapekto sa shipping sa Gulf region kung diin
nakit-an dito sa nasud sa Qatar. O isa sa mga nag-unang supplier ko man ng fertilizer sa Pilipinas ang Qatar man lagi. Inahulga na basin maapektuhan ang sektor isab sa agrikultura tungod na inin gubot dito sa Middle East. Pero sumaya pa na Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurila Jr. may stock ba may pundo ang Pilipinas na mulungtad hangtod sa katapusan kuman na tuig. So tagbutyag na dyan mga alternatibong supplier ng fertilizers ang Pilipinas pareho ng Russia, Brunei, Darussalam amo na dili tag tuhuin na jaoy kakuyangon gazol sa fertilizer para sa ato mga mag-uma. Dugang pa na dili sab taggatuan na jaoy dako na pagtaas ng presyo sa mga produktong agrikultural at tungod kay pwede na jaoy gamay siguro na epekto pero dili gazol mahimong maapektuhan ni ini ang mga produktong agrikultura sa pagtaas ng presyo sa petrolyo. Alas 9:21 na oras sa to sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Unique Maximum Toothpaste. Ina nato programa taga Paludyohan isaba sa ato ng Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng trupa. Pasalamatan sab nato ang D3 Biofood Supplement na padadyo niyo na mapalit na sa tanang mga drugstores sa grocery stores sa dinhi sa ato ang syudad sa na probinsya. Batasanan niyo ang palit sa nan pag-inom ng D3 Biofood supplement kada adlaw para sa igo na resistensya sa iso pangalawas kontra na sa mga sakit kuman na motumaw na usahay kalit ang mga pag-uyan tapos mo kalit ang mga suga karadyaw so take ang D3 Biofood supplement kada adlaw. Salamat sab sa seed liniment oil na mapalit sa tanan mga nagunang tindahan din sa ato syudad. Good morning sa diha nay kay Ligaya Limin sa barangay sa barangay San Juan. Good morning diha Ligaya Limin. Evelyn Sitoy o kay June Caranto maradyaw na pagpamati. O para sa ato-atuod, good morning Ilieto Jimenez Tubis kay Melchor Bongski. Good morning. Thank you for watching Robert Salazar kay Mrs. G. Kay Kagawad sa Barangay Taft si Pingo si Kagawad Pingo na Barangay Taft maradyaw na pagpamati diha sa kay Barangay Kagawad ng Taft na Pingo sorry gazod Kagawad na waya ako makakadto makaabot sa imo imbitasyon nandiyan na milabay na kagano man ato milabay na Domingo man siguro so sayloa kay arang dito isa pa ako importante karadyaw kalit-kalit na mga matud papanaw pero salamat karadyaw sa imo imbitasyon sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon o balita ato dinhi kuman sa ato ng Ivory Gold o ato na Siren an magpadadyon kuman an tinguha isab na ato kagamhanan na matagan na dugang pag matud pa paghatag na dugang an pagtatagad an inin mga krimen din sa nasod o himo kuman ang pamahayag ng Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na padadyon ng isa pag-auhag kuman sa kapulisan sa Intero Pilipinas na kinahanglan makatubag na dali sa pagresponde sa mga emerhensya labi na sa mga krimen na mga nahitabo doon sa matag lugar sa Pilipinas para din makunhuran ang mga makalas na kinabuhi o taga-butyag pa na taga-implementar kuman ng ato Philippine National Police and 3 to 5 minutes na police response didoon sa mga tawag ng emerhensya labi na dali na matubag sa nan makaabot didoon sa mga nahitabuan ng inin mga krimen o taga-butyag pa na migana na dial 911 o padazon kuman tag-monitor isab ng PNP Chief General Torre
napipila ka mga police director lakip na ni ini ang mga PNP chief na waya makasunod sa inin pag-implementar sa 3 to 5 minute response ngadto na sa mga tawag sa emerhensya. Kung ato kinumduman na ubay-ubay na isabaan mga epinan na kapulisan labi na dito sa Luzon asanan na sa iba na bahin din sa nasod na tangtang sa ila pwesto taga-alisdan sila tungod kay waya makatuman sa pagresponde ng 3 to 5 minute sa inin mga tawag sa ila gikan sa publiko. Straight Alas to the point. 9:26 oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubutonan Ivory Gold. Ini nato programa taga Paljuhan isama sa ato ng Shell Bath Soap ang galit sa sakit may malasakit. Taga Butchag Kuman na ato ang kagamahanan pinaka-bago na mga update isa pa kuman dito sa The Hague, Netherlands. Ang kabahin na ini sa kaso ni former President Rodrigo Duterte o taga-kontra kuman ng Office of the Prosecutor sa International Criminal Court nahangyo na nakanhi Presidente Duterte para sa kasamtangan niya na paggawas sa prisuhan o inin ija matud pa kasamtangan na paggawas o taga-Butchag pa na antubag ni ini sa ICC na tagsangat ng Jaton Hunyo 23 taga-isgutan na prosecution ang mga rason kung uno na taga-balibaran na apila ng former president para sa interim release o sumaya pa sa prosecution ang padado na pagkapriso kuman ni Duterte ang kinakahanglan para masiguro ni ija pag-atubang sa mga hearing tag-isgutan isab na dili taga-dawat ni Duterte ang legitimacy ng legal proceedings kontra sa ija amo na kinahanglan na padadyon ini na priso. Sumaya pa na ang posisyon ni Duterte sa politika o mga kontak ni ini na sa international sa makuhaan ng pundo an pwede maghatag na matud pa dayan sa ija pag-ikyas nagtuo isa ang prosecution na ang padadyon na pagkapriso kay Duterte ang kinahanglan para masiguro na dili ni japungan o ibutang sa hulga ang investigasyon o mga hearing sa korte. Tagdiskutan ni isab na si Duterte ang may matud pa may kaya na manginlabot o manhulga sa mga saksi kung siya makagawas. Sumaya pa sa prosecution ang kamatuuran na si Duterte ang napili isip mayor ng Davao City o ganija mga anak ang may posisyon sa politika sa nasod ang nagpakita na siya ang isa pamilya o mga kaibanan ang may kaya na maimpluwensyahan o lakip na niini na posible na hulgaon ang mga saksi. Tagadugang ng prosecution na si Duterte o isa mga kaibanan ang may history na manginlabot sa mga investigasyon kontra sa ija. Taga-ihemplo nila na mga kaso na yung mga pagpanhulga kontra kay kanhi Senador Laila de Lima sa self-confessed hitman na si Edgar Matubato o mga hulga ni Duterte kontra sa mga individual na may pugong sa ija gyera kontra druga nandaton na si Japa na presidente ng Pilipinas. O sa iniisab na mga nahimong taggalaong pa pagkontra sa interim release ni Duterte. Samtang nagatuo isab si Vice Presidente Sara Duterte na target gud nila na makagawas sa dili pa Setyembre ang former president o naglaom ang mga abogado gud na ani kanhi Presidente Rodrigo Duterte na matagan sila na nailahangyo na interim release o kasamtangan na pagawas sa dili pa moabot ang buyan ng Setyembre. Sumaya pa ng Vice President Sara Duterte. Taga-Butchag isab na Vice Presidente sa dito na si taga-pangutana na ang mga abogado kabahin na sa interim release ng Iza Amahan sa tagbutsyag na dili ni may tabo sa mga umabutay na simana kundili buyan pa. O waya sa maghatag ang Vice Presidente ng eksakto na timeline ang mga abogado pero tagbutsyag ng mga ini na unta mahitabo ini sa dili pa moabot ang buyan sa Setyembre. Kung ato kahimduman na taghangyo anan ni former President Duterte sa isa mga abogado sa ICC ang nakasamtangan siya matud pa
hatagan ng paggawas o lakip na ni ini na maka kadto sa waya pa sa matumbok ana sud. Samtang taga-Butchag isam na Vice Presidente Sara na isa sa mga tagkonsidera na nasud na ijamahan an Australia para kasamtangan na musagup sa ija kung matagan si janan interim release. O suwaya na isab matod pa na makiglambigit kay Australian Foreign Ministry Penny Wong pero waya ini dili pa ini available para makikita sa ija na daton na Lunes. O taga-tinaw isab na Vice Presidente Sara na dili kaiban sa ija Marajaw agenda na sa adlaw. an interim release na ija amahan sa ang biyahe ni ini isa ka personal trip. O nukadto siya sa Australia tungod kay gusto niya na dayhon sa international community o sa Filipino community dito sa Australia ang nakapahina sa kaso sa ijamahan sa ICC. Straight. Alas 9:31 na oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubutonan Maggi Magic ang sarap. Naiba-iba kamo na ang mga empty wrappers ng Maggi Magic ang sarap pwede ninyo gamito na isip mga proof of purchase para sa ato promo sa Money Money sa Sari Store na Nestle. So inin na produkto na Maggi Magic sarap adyaw niyo ilabay ang mga sachets empty sachets ni ini tungod kay pwede niyo jong gamito na proof of purchase og mahimong isa sa mga entry niyo para sa ato first weekly draw kuman Sabado na di nagtangag ini nan 10,000 pesos na cash. Sa nangutana pila ba nga maman mo daog sa weekly draw nan 10,000 isara. So swerte ra gud ini. Pero dako an ijo tsansa sa pagdaog kun arang an ijo entries. So an ijo lamang himuon pagtipo na kamo ng mga produkto sa Nestle. Lima ini ka mga produkto na pwede na mahimong proof of purchase nijo og tipuna ang mga empty wrappers o mga bagaw nan inin Nescafe. Ang mga sachets nan ini ang mga empty wrappers ang mga stick na Nescafe ang 3-in-1 pwede jaon ang Milo sachets ang lakip na ini ang beer brand ang Nestea ang empty wrappers ng Maggi Magic sarap. So sa ijo pag-intra isuyod ang balor kantidad na 20 pesos na mga empty sachets na isagol-sagol pwede basta 20 pesos ra ang worth. Pwede Nescafe sagulan niyo na Milo Milo sa Nescafe Milo sa beer brand and Nescafe o Magic sarap isagol niyo basta worth 20 pesos dili lamang mo ubos ng 20 kinahanglan 20 pesos pataas or eksakto ra na 20 isa na dyan ka entry. For example tagpila may inin na stick na Nescafe stick tag 3 so worth 20 pesos na proof of purchase 5 5 times o 15 raman kung 5 dugangan nimo para ma-20 o isa ka Magic sarap nimo dili na empty wrappers sa imo punan so ang Magic sarap tagpila may ini 4 so depende dyan sa ijo kung uno yung mga available niyo na mga Nestle products din doon basta ini ang mga produkto na mga empty wrappers na pwede niyo gamiton isip mga entries niyo. So isa ka sobre butangan niyo ng worth 20 pesos na proof of purchase sa bisan ini na mga produkto. Sa gawas sa sobre isuyat ang ijo ngayan address ang ijo perma ang ijo edad at so kalimtan niyo mga edad ang address contact number tapos ang ngayan ng Sari Store na ijo tagpalitan ng ijo produkto diin ka mo nagpalit ng Milo sa beer brand sa Magic sarap o uno dyan na Sari Store ijo mga silingan o ang contact number ng ijo Sari Store uni ngayan sa brand na ijo taga-suyod doon sa ijo entry sa isa ka sobre og ihuyog dan sa drop box sa ijo mga suki na mga Sari Store daghan inin mga Sari Store na tagbutangan ko man ng Nestle drop box sa ato promo sa Money sa Sari Store hatod na Nestle so sa RMND XRS Money sa Sari raffle promo na diin ang tanan na mga pinili na mga Nestle Sari Store pwede ka mo didon ra maghuyog sa ijo mga silingan
pero kung dili kamo makahuyog diha, pwede niyo idiretso diri sa drop box sa istasyon sa DXRS diri sa may kilometro 1 National Highway. Kamatok pa mo kunaya na RMN DXRS diri ra sa may Dayan Rizal National Highway. Jari silingan kami ng Pag-ibig Fund. Inin building diri sa Pag-ibig. Jari sa diri kilid ang RMN DXRS building. So ihuyog diri sa drop box so yun sa istasyon og kuman Sabado na an ato ipaygadyo na first weekly draw. Diin nagtangag ng 10,000 pesos na cash o kung sino ang mabunutan na entry, automatic sub kung sino dito niyo tagsuyat sa ijo entry ng mga sari-sari store, ani ijo suki na sari-sari store, makadawat sab ng 10,000, di ba? Grabe ka. Swerte gazon kung arangan niyo entries mas dako ang niyo tsansa sa pagadaog. So tipon-tipon na kamo adjaw ilabay ang mga empty wrappers ng Milo beer brand Maggi Magic sarap na Nesty sa ng Nescafe kay may kwarta sa basura labi na sa ining mga Nestle products. So ininato raffle promo mataga Sabado ang pag-draw og diri sa istasyon og live sub na ijo makitaan an ato pag-raffle iban sa representative na Food and Drug Administration kun FDA. So hinay-hinay na kamo andam na kami mudawat ng mga entries dari na drop box diri sa istasyon og samtang sa Jupa kay antanan na mga entries jay ato deadline sa para maka-entra kamo sa hangtod sa buntag ra nan Sabado kay hapon an ato pagpaygadyo ng raffle draw so hinay-hinay na sa paghuyog sa tanan niyo ng mga entries. Okay, dinhi na tapos sa saban na ato panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules na pizza 25 nan Hunyo 2025. Good morning sa ilan ni Alma Montalban Salgarino. Kay Alma Salgarino, maradyaw na buntag. Didon isa sa ato mga suki sa Barangay Taft, labi na didon sa may Punta Bilang-Bilang. Good morning mga suking tigpaminaw. So sa mga gusto mangutana kung ano nila pagsuyatan ijo mga entries dari nang utana na promo mechanics kari lamang kamo sa istasyon kay para kamo matudluan unoy sakto na entry para dili matud pa dili ma-invalid ang ijo mga entry para sakto ka dyan pakasuyat dito sa ijo mga subri sa ijo mga entries. Ako ni Wabi Jadula, hi Ma'am Gay pa shout out ako sa tanan Purok Gemelina Spanish Road na namati sa ijo Sibya kuman. Salamat taga Purok Gemelina Spanish Road Barangay Washington didoon maradyaw na buntag sa tanan na mga naminaw didoon labi na kay Connie Jadula. Okay, salamat karadyaw sa ijo pag-iban sa inin na ato programa kuman na buntag Ilito Iminis Tubis. Good morning diha maradyaw na buntag. Og kaiban ako diri sa control sila si Gio Bataan og si Winston Insumo na nukadi sa may transmitter site sila si Gerson Dudong Quijano, iban ni Pearl Fernandez og atangi balik kita pag alas 10 para sa ato programa sa Department of Agrarian Reform ani sigutan ng agraryo. Ato diyon pakisayran ang mga programa, mga success stories anan ato mga farm beneficiaries sa agrarian reform beneficiaries labi na ang mga kooperatiba na nin ato mga farmers. Ato diyon isgutan sa isgutan ng agraryo ng Department of Agrarian ako man alas 10 ang takna sa buntag. Ako si Radyoman Gaydol Futsu, salamat sa ijo pagpamati. Straight to the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.